mauunay dapat. Maningkamot pata, layo pata. Ang November 14, 2023. Ito yung gabi na hindi ko malilimutan na na-meet ko si Tatay Digong at sa sementeryo pa mga master. So guys, ito napasugod tayo ng bigla sa sementeryo kasi sinabi lang sa akin ni BFF na nandito ngayon si Tatay Digong. Pero dinalaw niya yung kanyang kinakabahan ako ba. Oh my gosh, wait lang. Guys, mukhang matutupad yung lagi kong napapanaginipan na nabit ko si Tatay Digong. BFF, nasaan ba? Nagwali. Pwede ba? Joey o nagwali. Nagalit? Ay, bawal na video. Bawal na video. Teka lang. Oh my gosh. Naku ba? Asa? Ayun. Oh my gosh. Ito siya guys. OMG. Ito na siya. OMG. Oh my gosh. Ang daming tao guys. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon, nakita ko siya ng live or ng personal talaga mga master. Sobrang saya ko kasi unexpected itong vlog na ito. Yun nga lang, may limitado na pagkakataon na hindi mo talaga siya malalapitan dahil nga yung mga tauhan ay todo bantay talaga o yung kanyang mga bodyguard. Ikikwento ko lang sa inyo saglit yung karanasan ko dito dahil first time nga nating ma-meet si Tatay Digong at dito pa talaga sa sementeryo. So unexpected talaga to mga master. At proud talaga ako na ibahagi sa inyo to. Kwento ko lang mga master kung bakit parang nagalit si Tatay Digong that time. Kasi nung dumating daw siya, siguro mga 30 minutes bago ako dumating dyan, ay maraming nagpuntahan ng mga tao, lalong-lalo na yung may mga dalang bata. At talagang parang humihingi ng tulong o nagsasabi sila na parang humihingi talaga sila ng ayuda. Tapos pinagalitan din sila ni Tatay Digong kasi nga hindi naman maganda din tignan na dalin mo yung bata sa sementeryo ng halos hating gabi na para lang humingi ng tulong or what. Kaya inexplain niya na hindi lahat ng tulong ng gobyerno ay maibibigay ng ganun-ganun lang. pulis na paminaw mo. So yan guys. Pila may Nandito si Tatay trabaho. Digong sa sementeryo. Sila'y nagtrabaho, sila'y factory. Pila ka tao nagtrabaho yun, importante. Yun. Klaseng patasan. Basta mo bisita patay nga sundalo inyong byuda sundalo inyong patyo. Papatasana na niya. Kumugas to, kulinari yan ninyong pahok mo ng Ayan. Lagot kayo kay Tatay Digong. namo yung mga parente nga doon. Ano nga, buunay dapat. Maningkamot pata, layo pata. Ang atong pag-asa, ang atong ekonomiya, Rambo, ang mga estudyante nato, eskwela, may utok na sila. Mapapansin natin na pumayat ang dating presidente mga master. Ngayon natutuwa lang talaga ako, hindi ko talaga ma-explain na sa pagkakataong ito halos malapitan na nakita ko siya. Yun nga lang ipinagbabawal na mag-video na ng time na to at pinagalitan na rin ako ng isa sa kanilang nagbabantay. Tayo pa selfie naman. Tayo pa selfie. Kain pa selfie. Oh my gosh. Ayun na siya guys, alis na. Wala talaga guys talagang pinilit ko mang lapitan pero pinagbawalan kami. At iyan, natutuwa lang ako dahil pinagbibilang kaming lahat niyan at lahat daw ng pumunta niyan o ng time na yan ay bibigyan daw ng bigas at ng mga ilang grocery. So yun na nga, kinabukasan nagpamigay nga daw ng bigas talaga at ako naman ibinigay ko na yung bahagi ko doon sa ibang tao na kasama namin dyan at hindi na kami bumalik pa.
At iyon nga guys, may mga grocery din daw at may mga bigas na natanggap talaga sila. Nakakatawa lang isipin na yung dating presidente natin na kahit hindi niya natungkulin ay ginagawa niya pa rin sa harap man o likod ng camera. Kaya salute talaga ako sa iyo, Tatay Digong, iba ka talaga. So guys, ayan. Bakit pinabilang? Hindi naman tayo ano. So ito yung puntod ng mga magulang ni Tatay Digong. Ang pinuntahan niya kanina guys. Ayun lang. So yan guys, paalis na po si Tatay Digong. Ayan. Hindi po pinayagan na mag-picture. Bawal po. Pinagbawalan. So yan guys. So ayan oh guys, ang daming tao oh. Diba? Welcome to my channel mga master. This is Master G. Ngayon matagal tayo hindi nakapag-vlog sa sementeryo at bumalik nga tayo dito sa isang sementeryo sa Davao del Sur, dito po sa Digos. Itong nasa likod ko ay pinaniniwalaan na marami din kababalaghan nangyayari at pupuntahan natin to, iikutin natin tong sementeryong to. So tara na, let's go. Yung mga korte na pinagbutas-butas na yan, tong isang musileo dito sa Digos City, ay parang sinadya. Tapos kung makikita mo siya, para siyang may mga hugis ng tao, yung pagkakabutas niya. Silipin nga natin guys, tara. Ay, tignan mo to. Ay, may nagtulos ng mga itim na kandila. Ayun pa, bakit may ganyan? May nag-ritual ba dito? So guys, ang sabi, itong sementeryo doon na ito sa Digos ay may nagpapakita daw na black lady. Ewan ko lang kasi wala naman po akong alam na history dito. Simulan na natin para hindi masyadong mahaba ang intro. Ang kagandahan lang sa sementeryo na ito mga master ay ano siya, may mga poste ng ilaw. So kung sakali man hindi masyadong creepy. So nagre-record yung aking cameraman, nagre-record din tong phone ko para kung sakali, kasi nakagamit ako ng lapel ngayon, para kung sakali guys, mas maganda yung rehistro. Dahil it's either dinig natin yung paligid. Ay. May anino. Hindi mo nakita? May gumanon. Parang alam mo may dumaan sa ano. Dito guys oh. Oh shucks. Ito. Dito, pakita mo sa video. Yan, diyan may dumaan. Ngayon lang kitang-kita ng dalawang mata ko. Parang itim na anino. Wala namang puting anino. So maaga pa guys pero yung flashlight. Nakita ko talaga guys. Promise. Hindi ko lang sure kung nakuha na ng camera. May mga nakatira ba dito?
Gusto ko lang din i-announce o ipabatid sa lahat na sa ngayon lilimitahin na rin natin ang mga pagpunta sa mga sementeryo unless kung may mga kakaibang story talaga mga master. Dahil meron tayong mga bagong plan na talagang aabangan ninyo. Plano ko rin na parang maglaylo muna sa mga sementeryo dahil napapansin ko din yung mga negativity na nangyayari sa akin nitong mga nakaraan lang. Hindi naman kasi ito maiiwasan lalo na sa ating ginagawa. Para siyang pumasok dito. Ito yun, dito ko siya nakita kanina eh. Para siyang pumasok eh. Ito ang gara ng style, ang laki. Para akong doon tayo sa kabila. May pagkakataon guys na pag nasa sementeryo, nakakaamoy, hindi lang ako, yung kasama ko, ng parang amoy bagong embalsamo. Alam mo yung amoy ng formalin? Siguro, ewan ko ba? Ang creepy. Sa part na to medyo creepy na dito guys. Ang laki pala nito, no? Hanggang dun sa kabila. Ito, located to sa public, pero mas may parang public pa dito. Ay, ang laki. Ang bigat. Kayag dira. Ha? Ito na po yung pinakadulo ng sementeryo guys. Kahit tapos na po yung araw ng mga patay, kasi alam niyo naman yung content natin, hindi naman natin pwedeng baguhin. Ay! Tingnan mo yung pusa, parang manunugod. Ay, parang galit. Ayan oh. Ito siya oh. Ha? May kumalabog. May kumalabog? Hindi. O, hindi rito. Muning. Oo nga no. At least dito. Ay. Parang papalapit yung tunog niya. No? Mahina muna. Ayun. So, doon tayo guys. Tara. May bagong libing dito guys. Tignan nyo. Dito yung, di ba? Yung kalabog. Dito banda. At this time ay nagtataka kaming dalawa dahil yung kalabog o parang may pinupukpok na nitso or parang pader ay papalapit ng papalapit sa amin at paiba-iba ito ng direksyon. Baho. Naamoy ka? Amoy formalin. Ayun oh. May bagong libing dito. Tara. Ano ba yun? Parang nagpupukpok. Oo nga eh. No? Di ba kanina nandun? Oo. Ito nandun. Ngayon nandito naman. Palipat-lipat yung tugtog. Yung ano niya. Grabe dito guys oh. Okay. Ang creepy. Videohan mo nga yan yung may nag-iisang ilaw doon. No?
Lapitan kayo natin tunog. Oh my gosh. Tara, di tayo. Hindi kami natatakot sa inyo. Hindi kami nandito para guluhin kayo at hindi kayo yung pakay namin. So guys, at least alam nyo na, meron talagang paranormal na nangyayari. Ang daming patay. Tingnan mo to. Dito. Dito kami nakarinig ng pupukpok. Ay, ang gara. Ang creepy. Pakita mo. Bakit may ganyan yan? Isa sa nagpatindig ng balahibo ko sa adventure na ito ay nakita ko ang napakaraming patay dito na nakabukod sila na nakabaon sa ilalim ng lupa at maraming krus. Dito ako nagtaka kung bakit o ano yung kinamatay nila. Dahil nga dito, lalo akong na-curious na ikutin ang buong sementeryong ito kung gaano ito kalaki at magtataka ka din kung bakit nakabukod ang mga patay na ito. May mga numbers. Ay, pucha. Born and death 2015, November 24. Ah, puro mga bata. Tingnan mo. 2014, oh. Puro mga bata. Kung mo sabing lahat to, puro mga bata. Ay, oo nga. Medyo nakikreepyhan na po ako sa part na to, guys. Ng sementeryo. Bakit po nandyan? Bakit siya nakabukod dito, no? Ang nakakakilabot pa, napakaraming orbs na naglalabasan mula sa mga libingang ito. Sige, mauna ka. Takot naman ako. Ang creepy. Karamihan ng cemetery dito tinanggal na yung gate. Ano to? Hayop. Sino yan? Sino yan? Ito. Gago. Sino yan? Ay, grabe kilabot ko, oh. Sino yan? Huwag natin lalapitan. Hindi gumagalaw. Ito. Ay, ano? Sino yung nakatayo na yan? Lapitan mo. Lapitan natin. Ay, ano? Ayun. Hindi ko siya makita. Ayun, oh, parang nakatayo. Ayun. Oh, tiyan. Takot na. Gulat naman ako dito. Ay, ginulat mo kami. Ginulat mo ako. Takot tuloy ako. Ba't meron ditong ganyan? Anghel? Ay, lapitan mo. Kinabahan ako. Mukha siyang tao. Ano? Kita? Ay, guys, oh. Nagulat kami. Nagulat ako. Hindi siya gumagawa. Akala ko talagang multo na. Sorry po na pagkamalang ko multo. Milea, family. Oops, naninindig ang balahibo ko dito. Para kaming naliligaw. Ala, ba't parang paulit-ulit yung daan? Tignan mo to, guys, oh. Mula dyan sa pinanggalingan nating maraming krus na yan, ito na naman, meron na naman dito. Ang dami na naman. Ano kaya yung mga yan, no? Curious ako kung ano kinamatay nila. Ba't ang dami nila? Ano, sabay-sabay?